Mukhang nagwawala si Trillanes at mukhang galit na galit at gustong mangagat. Ganito kasi ang kwento niyan. Well, talk about Lenny Robredo at Inday Sara. Kasi ngayon, mukhang, wait a minute, mukhang nagwawala si Trillanes at mukhang galit na galit at gustong mangagat. Ganito kasi ang kwento niyan. First quarter of the year, may nakarating na sa akin na information na si Lenny ay inatsipwera na ng mga dilawan niyang kakampi. Gusto ko lang linawin sa inyo na tama talaga si Lenny nung time na binoboljak natin siya na mambubudol ang mga Marcos. Tama siya. Kaya nga lagi kong kinukulit, 'di ba? Sabi ko dito sa vlog natin, nasaan na si Lenny? Bakit hindi siya ngayon magsalita? Okay? Kasi anti-Marcos siya, 'di ba? Lagi niyang sinasabi, never again. At siyempre sa Liberal Party, sa partido nila, ay sanib puwersa sila during the time nang nilalabanan ni Lenny yung mga yung mga Marcos, yung mga bangag. Pero first quarter of the year pa lang, talagang binaaway na ni Trillanes si Lenny kasi gusto ni Trillanes na iitsapuwera si Lenny. Ito ay ayon sa akin at alam ko rin kung sino ang nag-set up ng meeting, okay? Kahit busy po ako sa aking birthday celebration for 2 weeks now, alam ko kung sino nag-set up ng meeting. So mamaya bibigyan ko sa inyo yung initial. Pasensya kakapasok lang, hinaan ko lang yung boses. Hindi kayo sanay sa boses kong pa-demure kasi may natutulog sa tabi ko, mga palangga ko, mga friends ko. So, tinatapo na, okay, nila Ontiveros. According to my source, gusto nilang iitsapuwera na si Lenny Robredo sa Liberal Party. Kasi nga, feeling nila, parang, hindi feeling nila, nakikita nila na wala ng ganung klaseng popularity at wala ng support kay Lenny kasi tinapon na nga nila. Doon ang gusto ni Trillanes siya, magpresidente o si Risa Ontiveros, pero more on Trillanes talaga. So yun yung chika boom boom na yan. At 'di ba lumabas sa I think ito kasi actually ito, hindi ko pa nababasa lahat yung mga tweet at mga balita. Ito kasi galing sa ating source. So, yung meeting na yan, hindi yan pwedeng aksidente lang. I know that. Okay? Kasi si Lenny at saka si Inday Sara, pareho ng kapalaran. Parehong nabudol. Okay? Nabudol ng kanyang mga kaparty sa liberal, sa mga kakamping, at si Sara nabudol ni Bangag. So, ang eksena dyan, mga palangga, ay si Lenny pala, according to my source, ay gustong magprotesta muli laban kay Bangag Jr. sa Pandaraya sa 2022. Okay? Noong 2022 election, di ba? Si Attorney Glenn Chong ay may affidavit yan na sinasabing nandaya talaga si Bangag Jr. But anyway, between the Liberal Party, gusto palang mag-i-push siya na ni Lenny ang, according to my source, yung protesta na naman sa President. Kaso wala siyang nakukuhang support sa kala Trillanes, kala De Lima, dito kala Ontiveros. Kasi, nakita nila na, hindi ka na namin kaiksi, pero nakikita nila na, yun na nga, ginamit lang nila si Lenny, user lang talaga sila. So ngayon, kanya-kanya sila, alam niyo naman sa politika, di ba? Karamihan ay greedy, karamihan ay vested interest. Actually, sabi nga, pareho ng kapalaran si Lenny at si Inday Sara. So, ayon sa aking source, bigyan natin ng initial kung sino ang nag-arrange ng, dayan ko muna, bibigay ba natin? Sige, kung sino ang nag-arrange ng kanilang pagtitipon doon sa
Peña Francia Festival ba sa barrio ni Lenny. Start with letter P. Okay. Yung nag-arrange niyan, sabi ko nga sa inyo, kahit busy ako, nakakarating yung mga information. So, start with letter P. So, si letter P, well, matagal na akong, i-give mo na. Matagal ko nang alam kung sino si letter P. No, it's not Panelo. Okay? Ngayon, mga palangga, so, ang kwento talaga niyan, hindi naman din talaga politika. But syempre, diyan nagsistart yan. So siguro, I don't know kung ano pinag-uusapan nila. Pero ang sabi ni Trillanes dyan, mga palangga, okay, nanggagalaiti si Trillanes. Ano ba sabi ng hitad na yon? Tignan natin. Ito. Sabi ni Trillanes sa tweet niya, Ma'am Lenny, gusto nga naming ipa-impeach si VP Sara tapos binastos pa niyan si Senator Risa. Bakit po paminit? Sabi niya, are you siding with her? Okay. So dito pa lang na sinabi ni Trillanes, kitang-kita mo, nakakampi talaga siya ni Lisa Bangag at ni Marcos kasi ang author ng impeachment ni Sara ay si Lisa Bangag o si Lisa Smuggler. Ngayon, nakita niya kung gaano kabgago to si Trillanes. Bakit naman niya utusan si Lenny kung sinong imimit ni Lenny? Di ba? Bakit niya utusan si Lenny? Bakit niya didiktahan si Lenny? Diniktahan na nga nila eh. Yung si Pangilinan at saka si Marojas, alright, hindi na rin sila in good terms ngayon. Wasak na ang kakamping kasi ang mga kakamping na anti-Marcos, na totoong anti-Marcos, nandoon pa rin sa kanilang pinaglalaban pero nagpapakaramdaman sila. Yung mga kakamping na mga tinraidor kayo, kung may kakamping kayo dito, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na inappoint ang kanyang sister at ang brother-in-law ni Bangag Jr., hindi na yan magiging kakampi ni Lenny. Okay? Hindi na magiging kakampi ni Lenny kasi nagkaroon na ng benepisyo si Ontiveros sa kay Bangag. So, ganun ang nangyayari ngayon. Kaya naman si Lenny, according to my source, somehow, hindi lang ina-announce ni Lenny siguro to, maybe one day, is thankful pa rin siya dahil hindi hinayaan ni Duterte na magwagi si Bangag Jr. sa kanyang electoral protest noong 2016. Grabe, Grabe yung politika, mga palangga. So ngayon, di ba, dahil during 2016, ay nanghingi ng tulong yung si Bangag Jr. at saka si Lisa Tanas sa Duterte administration. Natulungan sila para manalo sila sa kanilang electoral protest. Pero di ba, nalala niyo ang sabi ni Pangulong Duterte doon, matatapos ni Lenny ang kanyang vice presidency, which is nangyari nga talaga. Good thing na rin. Even though ako ay kakampi ni Bangag noon, tama na rin na natapos ni Lenny ang electoral protest kasi budol talaga itong putang ng Marcos Jr. na to. Kaya nga sabi ko, kayo mga pinklawan, ang pinaglalaban nyo noon ay para sa bayan. Galit kayo kay Marcos. Nanalo naman talaga sila. Ini sabi ni MHTC. So ngayon, mga palangga, mag-a-agree na siguro tayo ngayon dyan dahil sa ginagawa ng pangbababoy ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. So ang kwento kasi niyan palangga malalim. Dahil nangingi ng tulong yan si Bangag kay Duterte noon. Nanghingi sila, di ba, nanghingi pa nga, gusto pa nga magpa-appoint sa Department of Agriculture, hindi nga pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Tignan nyo, hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte kasi alam ni Pangulong Duterte na bangag si Marcos Jr. So, nanghingi ng tulong para si Lenny ay matanggal sa pagiging VP niya during that time, pero hindi pinagbigyan ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, Lenny, ay matatapos mo ang iyong term. Kung si Duterte ay katulad ni Lisa Tanas, katulad ni Tambaloslos, katulad ni Marcos Jr., hindi natapos ni Lenny ang kanyang termino. Kasi makikipagtulungan si Duterte sa mga Marcos. Kaya you open your minds. Mga palangga, ibuksan niyo yung mga isipan niyo mga kakamping. I know you are for the people. I know para kayo sa Pilipino, kaya galit na galit nga kayo kay
kay Marcos, 'di ba? Tignan yung ginawa kay Kibuloy, tignan yung ginagawa kay Sara, tignan niyo yung mga ginagawa sa mga kritiko. Hindi niyo pa ba nauunawaan yung mga eksena sa politika? Tignan ninyo, bakit si Lenny ay nakipag-usap kay Sara? Bakit? 1 hour? We'll see kung ano ang twist ng istorya. Ano bang susunod, 2028? Baka magiging Lenny, Sara? Kasi pareho silang kapalaran. Pareho silang nabudol. Lumalakas na ba boses ko? Pareho silang binudol ng kanilang mga kapartido. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kakamping, hindi naman ako galit sa inyo. Hindi kami galit sa inyo na sumusuporta sa Pilipino kasi tama kayo. Nabudol kami ng Marcos. That's why you have to get up, speak up now. Dapat united tayo. Tayo yung tunay na united na ang iniisip natin, yung ating goal is para sa Pilipino. Hindi para sa politiko lamang. Tignan mo, si Lenny iniwan, kawawa naman. Tinatarantado na ni Trillanes. Ano pa ba yung mga nangyari? Di ba? Alam niyo kung tarantado lang talaga kung si Duterte ay Gigimonyo katulad ni Marcos Jr., dapat ginawa niya yung ginagawa ngayon ng mga demonyong tambaloslos. Pero hindi niya ginawa, 'di ba? Ang naging problema lang ni Lenny. Alam mo, kanina nag-uusap-usap kami no, mga palangga dito. Ang naging pink and green pwede daw. Ang naging problema ni Lenny, tama siya sa kanyang paninindigan na never again, no more Marcos. Pero ginamit siya ng Liberal Party. Sabi ni That's Me, hindi kasi kayo nakikinig kay Attorney Guanzon. Ayan, buti yan si Rowena Guanzon. Ayan, mas may panindigan pa yan. Kasi never yan tuloy-tuloy siya. 'Di ba? Si Rowena Guanzon tuloy-tuloy. Hindi siya nakipaglaro katulad ni De Lima, ni Trillanes, ni Ontiveros. Imagine mo, si Ontiveros, 'di ba? Ang ingay-ingay niyan. At Lenny, now na nag-usap kayo ni Inday Sara, sabi ko nga, this is just the beginning. We don't know but well, for sure, ikukwento sa atin ng Putingas. Pero yun po yung kwento niyan, mga palangga. Si Lenny ay binababoy din ng kanyang ka-Liberal Party, ang kapartido. The same thing with Inday Sara. So silang dalawang babaeng inape, kaya for sure, pwede nga talaga magsanib puwersa yun. Sabi ni Amelia Cruzada, takbo agad si Abalos at Revilla. Oo nga, di ba hinihilot kagad. By the way, comment na kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong hanash. Sabi ni Marilyn Tinambakan, Sara Ann Marcoleta po. Pwede rin. Pero hindi natin alam kung anong magiging fate ng politika. Pero you know what? Malayo pa election eh. Ang punterya natin, kayong mga kakamping, na supporter ni Lenny at not supporter ni Lenny, supporter ng Pilipino. You have to get out from your house. I'm sorry po kung ganito boses ko, may natutulog sa tabi ko. Alright? Kaya hindi ko ma-express ng gusto yung tunay na pagiging dragona. So anyway, you have to get out. This is your future. Kanina sa Liwasang Bonifacio, mukhang nag-cloud seeding na naman ng mga buwaka ng ina. Mukhang nagpaulan na naman. They can do that. Traidor. Tama si Leni Robredo. Traidor ang mga Marcos. Magnanakaw, manggugurgur, kawatan. And kung kayo ay pro-Filipino, dapat kasama kayo dyan. Sabi ni Rudy, o nga no, biglang naging inactive si VP Lenny, nawala siya at nananahimik na, nabudol din pala siya. Yes, nabudol siya. Lenny will never side to Marcos. Jesse Roberto died because he discovered big name involved in drugs and maybe that person in Marcos Jr. Tama yan, Rafi. Tama yan, Rafi Padag. Ito po ay connect. Di ba? Konektado ito. Di ba questionable pa ang pagtegi kay Jesse Robredo? Ba't ganun pa man? Yung si De Lima, si Rojas, niransak kaagad. I mean, ginuha yung mga dokumento dun sa condo ni Jesse. Remember that issue? Tapos, ngayon,
yung issue sa pagiging bangag ni Marcos Jr. na ayon sa testimonya ni Agent Morales ay inarbor o si Executive Secretary Jojo Ochoa nung panahon ni Noynoy ang nag-ayos nun o nagpigil na i-raid, na ipa-raid yung kondo ni Maricel Soriano kung saan nagbabangag si Marcos Jr. Nakita niyo yung connection? And now, this Jojo Ochoa at yung kanyang brother-in-law na si Acuzar ay inappoint ni Bangag Jr. At si Ochoa ay nasa kipay ni Lisa Tanas. So nakita niyo yung connect, mga kababayan? So kaya tahimik si Lenny and I hope, Lenny, you speak up. Ha? Ako, kaya kita binoljak noon dahil nabudol ako. Dahil naniwala ako na ang Marcos ay i-redeem nila ang kanilang pangalan para sa kapakanan ng bayan. Ganun talaga sa politika. Nagkakamali ka, nabubudol ka. Pero at least ako, hindi ako nag-stand sa mga Marcos bangag nung nalaman ko sila ay polboroni, kawatan, lahat na, name it, lahat ng kababuyan. So, August pa lang of 2022, lumayas na. I mean, binoljak ko na sila. And Lenny, ipakita mo yung galing mo o tapang mo. Ipakita mo sa taong bayan na mag-speak up ka na rin. And I think napakagandang simulain yung pagmi-meeting nila. Kaya naaalarma na sila ngayon. Imagine mo, if sila ang mag-tandem ni Inday in terms of pag-speak up para sa Pilipino, bakit hindi? 'Di ba? Pwede naman kalimutan yung mga nasabi natin lahat ng mga masasakit, kung sila talaga ay para sa Pilipino, kung para talaga si Leni sa laylayan, kung na-realize niya na ginamit siya ng Liberal Party, which is yun po ang totoo. Ayon sa ating source, siya ay ginamit lamang ng Liberal Party at gusto ni Lening mag-i-push yung electoral protest niya, mag-file ng protesta sa 2022 election, walang gustong tumulong sa kanya. Iniwan din si Leni sa ere. Bakit utusan ni Trillanes si Leni? Bakit gaganunin niya? Ibig sabihin, pwede makipagkita si Leni, or sa mga taong ayaw nila. Diktador. Saan nagmana si Trillanes? Di kay Marcos Jr. at kay Lisa Tanas, bakit niya didiktahan si Leni? Kung nakipag-usap siya kay Inday, may sarili namang utak yon, may sarili namang isip. See that, mga kakamping? You open your minds. This is about your future sa Pilipinas. Forget about the political party, pero tignan ninyo yung nangyayari sa inyo ngayon. Nakarumal-dumal na ginagawa ng mga Marcos. Ang Duran-Duran, $1 million to $1.5 million. Ang mga ayuda na hindi naman nakakarating exactly sa mga tao, pero ginagamit. Yun nga, ang concert dito, concert doon, kaluoy ka mo, kawawa kayo. I wish pwede ako magmura ng bonggang-bonggang malakas ngayon. Kaso lang wala ako sa pamamahay ko, kaya hindi pwede. Pag sumuko na kayo, panalo yung mga sindikato. So kahit medyo mahirap ang laban ngayon dahil binabayaran nila lahat, nilalamon nila lahat ng pera, tinatransport sa offshore account, wala silang pakundangan na mag-imbita ng mga, yung katulad ng Duran-Duran, katulad nila Martin, yung mga local performers na ginagamit ang pera ng bayan. Ibig sabihin, bangag po talaga ang presidente at wala silang pakialam sa inyo. Imagine mo, gusto pang itago sa inyo yung Duran-Duran na concert, pero nag-leak. Di ba? At, my God, yung mga bisita hindi pinadala ng cellphone para hindi mapicturan, pero may nag-leak. Ano yun? Ay, nako, mga palangga. I hope you will do something, mga palangga.